Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Pwede ko bang tanungin kung nandito ngayon si Mr. Darby? Inulit ni Wayne ang kanyang tanong nang makita niyang hindi nagsalita ang lahat. Iniling naman ng lahat ang kanilang mga ulo. Alam nila na ang taong nakatayo sa pintuan ng venue ay ang kilalang si Wayne Woodall. Kaya paanong magiging Daryl na isang basura ang tinutukoy na Mr. Darby ni Wayne? Nakitaan din ng pagkagulat sa kanyang mukha si Wayne. Maaaring nagkamali siya ng natanggap na impormasyon, nagpadala na siya noon ng mga tao para magtanong-tanong, kaya dapat lang na makita niya ang ikalawang Young Master sa villa ng pamilya Lindon. Birthday ngayon ng ikalawang Young Master, kaya personal siyang nagpunta rito para ibigay ang kanyang regalo. At nang makarating siya sa villa, nakita niya ring magdiriwang ang mga Lindon para sa kaarawan ng isa sa kanilang mga miyembro. Napalunok na lang dito si Wayne at ibinigay ang box na kanyang hawak. Mauuna na ako ngayong wala naman dito si Mr. Darby. Ito nga pala ang dala kong birthday gift, iwan ko na rin ito rito. At pagkatapos, umalis na si Wayne kasama ng kanyang mga tauhan. Nang makaalis si Wayne, hindi na nakapaghintay pa ang mga bisita, at agad na pinaligiran ang regalong iniwan nito. Nagdesisyon na rin si Grandma Lindon na buksan ang box na galing kay Wayne. Sa bagay, isa si Wayne sa mga kilalang tao sa buong Donghai City. At nakita ng lahat ang tindi ng presensya nito sa venue, matapos sundan ng higit sa 10 mga tauhan na sakay ng 5 Rolls Royce. Personal siyang nagpunta rito para magbigay ng regalo kay Grandma Lindon. Napakalawak na nga talaga ng impluweyang mayroon ang pamilya Lindon ngayon, hindi ba? Napuno ng inggit ang ilang mga bisita nang makita ito. Oo nga naman, sino ba sa buong Donghai City ang ayaw magkaroon ng magandang relasyon kay Wayne? Siya ang boss ng Oriental Pearl Hotel, ang pinakamarangyang hotel sa buong Donghai City. Madalas na inorganize ng mga kilalang pamilya ang kanilang mga pagdiriwang sa Oriental Pearl. Sa bagay, maganda na rin ang naging reputasyon nito kaya maraming tao ang gustong makipagkaibigan sa may-ari nitong si Wayne. Pero mayroong kakaibang personality si Wayne. Hindi siya mahilig makipagkaibigan at hindi rin umaattend sa birthday ng kahit na sino. Marami na nga talagang koneksyon si Grandma Lindon. Kahit na nagtaka sa kanyang loob si Grandma Lindon, napangiti pa rin ito sa pagpunta ni Wayne. Bakit nga ba mag-iiwan ng birthday gift dito si Wayne? Wala naman siyang koneksyon dito. Pero siya lang naman ang nagsiselebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw, kaya kung hindi talaga para sa kanya ang regalong ito, para kanino ba talaga ito? Binuksan ni Stefan ang box na iniwan ni Wayne sa utos ng kanyang lola. Agad na natahimik ang lahat at napapigil hininga sa sobrang pagkagulat. Isa itong nagliliwanag na perlas. Pero bakit mukhang iba ang perlas na ito sa perlas na ibinigay sa kanya ni William? Kinuha rin ng pinagkakatiwalaang si Stefan ang ibinigay na perlas ni William at pinagtabi ang dalawang ito. Dito na nakita ng lahat ang pagkakaiba ng dalawang perlas. Nakabukas ang mga kurtina na nagpapasok sa liwanag ng araw sa venue. Kaya nakita nilang nagmukhang isang pangkaraniwang babasagin na perlas ang regalong ibinigay ni William. Pero parang maliit na araw na nagliwanag ang perlas na nanggaling kay Wayne, kahit nasa ilalim na ito ng sikat ng araw. Ito. Hindi na nakapagsalita pa ang lahat at tumitig na lang ng husto sa dalawang perlas. Dalian ninyo, isara ninyo ang mga kurtina, at patayin ang mga ilaw. Utos ni Stefan. Nang magdilim ang buong hall, hindi na nakapagpigil pa ang lahat at nasurpresa ng husto sa kanilang nakita. Sa mga sandaling ito lang nakita ng lahat ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang mga perlas. Parang araw na pinaliwanag ng perlas na nanggaling kay Wayne ang buong hall. Go! Hindi na nakapagpigil pa ang isa sa mga bisita na napalunok ng malakas, at sa hudyat na ito nagsimula ang malakas na usapan ng lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Magkapareho naman ng sukat ang dalawang mga perlas na ito, pero bakit naging ganito kalaki ang pagkakaiba nilang dalawa? Sinabi ni Daryl kanina na peke ang perlas na ibinigay ni William, pero walang sinuman ang nakinig sa kanya. Mukhang peke nga ito. Sumama ang itsura ni Grandma Lindon anang marinig ang usapan ng mga bisita. Nadidismaya itong tumingin kay William dahil umasa siya sa mga sinabi nito. Alam din ng lahat na si William ang paboritong apo ni Grandma Lindon. Kaya nakakagulat na bibigyan siya nito ng isang pekeng regalo.
Nabagabag dito si William, kaya sinubukan na itong umalis habang kinainisan ng lahat. Pero, sa mga sandali ring ito nakarinig ang lahat ng isa pang anunsyo. Grandma, naririto po ang presidente ng Black Tiger Real Estate na si Felix Blakely. Agad na nabuhay ang dugo ng mga taong nasa loob ng hall. Ano ang nangyayari? Pumunta rin si Felix. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahuhusay na developers sa Donghai City. Walang tigil na tumaas ang presyo at halaga ng mga bahay sa Donghai City, kaya natural lang na tumaas din na parang malakas na alon ang net worth ni Felix. Nagawa nitong mag-develop ng ilang mga real estate areas na kinilala bilang pinakamahal na real estate areas sa buong Donghai City na tinitirhan ng pinakamayayamang tao rito. Anong klase ng koneksyon ba mayroon si Grandma? Kilala ba talaga niya si Felix Blakely? Nagulat ding tumayo roon si Grandma Lindon. At least ay nagawa na niyang makilala si Wayne noong magpasikat si William sa Oriental Pearl Hotel na nagpaabot ng kanilang bill sa $30 million. Kaya katanggap-tanggap lang na magpunta rito si Wayne para bigyan siya ng regalo. Pero hindi talaga kakilala ng matandang Lindon si Felix. Humina ang tunog ng mga makina habang paisa-isang humihinto ang ilang mga itim na Lincoln limousine sa entrance ng villa. Nakasuot si Felix ng isang suit habang napapaligiran ng mga lalaking nakaitim habang papasok sa villa. Nandito ba si Amar Darby? Naging malakas ang dumadagundong na boses ni Felix na narinig sa buong hall. Ano? Sa loob ng isang iglap, nanginig ang lahat sa kanilang narinig. Sino nga ba si Amar Darby? Mayroon bang may apelyedong Darby dito? Hindi na nakapagpigil pa si Grandma Lindon at hinampas ang kanyang kamay sa lamesa. Pwede ko bang malaman kung sino ang Amar Darby na ito? Lumabas ka nagnayon. Hindi naging maganda ang paghahanda na ginawa ko para sa selebrasyon ngayong araw, lumabas ka na ng personal kitang mabigyan ng mainom. Napatingin na lang ang libo-libong mga bisita sa isa't isa nang marinig ang mga sinabing ito ni Grandma Lindon. Hindi talaga nila kilala kung sino man iyon. Nangaasal namang nagsalita si Stefan nang bumalik na sa katahimikan ang lahat, si Daryl lang naman ang may apelyido na Darby dito, hindi naman siguro siya ang hinahanap niyo, hindi ba? Haha! Dito na tumawa ng malakas ang lahat matapos mapalitan ng tuwa mula sa mga sinabing ito ni Stefan ang pagtataka na nararamdaman nila kanina. Nagsimula na ring magbigay ng espekulasyon ang ilang mga babae sa venue, sinabi ng iba na isa raw middle-aged na bigotilyong lalaki, si Amar Darby. Sinabi naman ng iba na matangkad at gwapo raw si Amar Darby. Nagawa na nilang mailagay sa kanilang espekulasyon ang lahat ng magagandang katangian na kanilang naiisip. Dito na ikinaway ni Grandma Lindon ang kanyang kamay na nagpatigil sa usapan ng lahat. Tumingin sa paligid ang mga tauhan ni Felix pero hindi nakita ng mga ito si Daryl. Iwan ko na lang ang birthday gift na dinala ko kung ganoon, mauuna na po ako. Bahagyang baw ni Felix. Nabagabag dito si Grandma Lindon at iniling ng husto ang kanyang ulo, nagawa rin itong magbow pabalik kay Felix. Nang makaalis si Felix, binuksan na nila ang regalong iniwan nito. Ito ang regalong mas gumulat sa kanilang lahat. Isa itong titulo. Para sa marami pang birthday at tagumpay na darating sa iyo. Sa iyong ipinagdiriwang na kaarawan, dala ko ngayon ang isang espesyal na regalo para sa iyo, ang Southernwood Villa, No. 88. Natahimik dito ang lahat. Walang kahit na anong ingay ang narinig sa loob ng hall sa mga sandaling ito. Malinaw na maririnig ng lahat maging ang pagkahulog ng isang karayom. Isang villa bilang birthday gift. Hindi lang ito isang ordinaryong villa. Isa itong Southernwood Villa. Matatagpuan ito sa mga nangungunang residential area sa buong Donghai City. At sa loob ng Southernwood Villa, mayroong tatlong mga pinakamahal na villa ang ibinebenta. Ito ay ang A66, A88 at A99. Nasa $10 milyong ang halaga ng bawat isang villa na ito. Ang A88 ay ang pinakamahal naman sa kanilang tatlo. Makikita ito sa sentro ng Southernwood Community, mayroon itong pribadong swimming pool, malaking bakuran, mini zoo at isang mini aquarium. Ngayon ang birthday ni Grandma Lindon, at nagawa siyang regaluhan ni Felix ng villa na ito. Ito ay isang tao lang ang hindi nagulat sa mga nangyayaring ito. Ito ay walang iba kundi si Lily.
Malinaw na malinaw para kay Lily ang inis niya sa basurang Daryl na yon, pero mula noong umalis ito, hindi na siya maalis sa isipan ni Lily. Kinuha ni Lily ang kanyang cellphone at hindi napigilang mag-send kay Daryl ng isang text message. Lily, nasaan ka ngayon? Hindi nagtagal, nag-reply naman si Daryl sa kanya, Daryl, nasa bahay ako para majempeke. Aalis na ako mamayang gabi. Nang mabasa ang replyan ito, agad na napuno ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang dibdib si Lily. Isa lang basura si Daryl kaya dapat lang nagumaan ang loob niya sa pagalis nito. Napakagat ng husto sa kanyang labi si Lily at nag-reply kay Daryl. Lily, hintayin mo ako, pauwi na ako ngayon. Maaaring gusto niya itong makita sa huling sandali. Sa bagay, 3 taon na rin silang kasal. Nade-develop din ang feelings ng kahit na sino maging sa isang aso, paano pa kaya sa isang tao? Ma, lalabas na muna ako. Mahinang sinabi ni Lily habang paalis ng villa. Hindi pa nagigising ang lahat sa sobrang pagkagulat sa mga nakita nilang iniregalo ni Wayne at Felix kaya hindi nila napansin ang pag-alis ni Lily. Tanging si Ashton lang ang mabilis na sumunod kay Lily. Nag-drive si Lily at huminto sa main entrance. Pero nang bababa na sana siya ng sasakyan, nakita niya si Ashton na tumatakbo papunta sa kanya. Bakit mo kailangang umalis ng biglaan, Lilibod? Tanong ni Ashton. Mapapapayag pa natin si Grandma Lindon sa gusto nating kasal pagkatapos ng party, kaya bumalik na muna tayo sa loob. Mauna ka na, sabi ni Lily habang nagmamadaling naglalakad papasok sa residential area. Lilibod! Sigaw ni Ashton nang bigla nitong hawakan ang kamay ni Lily. Dito na nakita ni Ashton ang text message na sinend ni Lily kay Daryl. Makikipagkita ka pa rin ba sa basurang iyon? Napahinga ng malalim si Ashton habang namumula ang kanyang mga mata. Ano bang mahihita mo sa basurang iyon? Hayaan mo na siyang umalis ngayong gusto na niyang umalis. Bakit mo pa siya kailangang hanapin? Sumabay ka na sa akin pabalik. Nabagabag dito ang dibdib ni Ashton. Alam niyang isa lang high-quality replica ang Ping Antay ni Wang Sisi na kanyang ibinigay kay Grandma Lindon. At siguradong kukuha ito ng isang eksperto sa antike para suriin ang scroll pagkatapos ng party, at sa sandaling mangyari ito, malalaman na rin ng matanda ang katotohanan, hindi ba? Ngayong walang-wala na si Ashton, ang nag-iisang hiling na lang niya ay ang makasama sa pagtulog ang Diyosang ito ng kahit isang beses. Hanggat mapapapayag niya si Grandma Lindon sa kanilang kasalan, magkakaroon siya ng magandang dahilan para madala si Lily sa kanyang bahay na walang kahit na anong security camera na magmumonitor sa kanila. Sa mga sandali ring ito nagpaplano si Ashton na maglagay ng gamot sa inumin ni Lily. Habang iniisip ang mga bagay na ito, hinawakan ni Ashton ang kanyang bulsa na naglalaman ng isang sedative powder. Agad itong madidissolve, kaya hindi ito mapapansin ng kahit na sino at sapat na rin ang isang lagok nito para humina ang katawang ng isang tao. Huwag mo akong hatakin, mahinang sinabi ni Lily. Alam kong naging mabait ka sa akin, Ashton, pero gusto ko siyang makita kahit sa huling sandali. Hindi, sabi ni Ashton. Bilisan na nating bumalik nang makita na natin kung papayag ba si Grandma Lindon sa ating kasalan. Nagtatalo ang dalawa nang tumigil ang isang Land Rover sa kanilang tabi. Bumaba mula rito si Samantha, na nakasuot ng high heels. Ashton, Lilibod, ano ang ginagawa niyo rito? Nagmamadaling tanong ni Samantha. Dalian niyo nang bumalik, i-anunsyo na ni Grandma ang kasal niyong dalawa. Gusto kong makita si Daryl sa huling pagkakataon, hindi ako babalik doon. Hindi ako babalik kahit ano pa ang sabihin mo sa akin. Sagot ni Lily habang kinakagat ang kanyang labi ng husto. Nagpapalit-palit ang tingin ni Ashton kina Samantha, at Lily habang nagpapalita ng malademoyong tuwa ang kanyang mga mata. Ikukuha ko na po muna kayo ng mainom, Auntie. Alok ni Ashton. Pumunta si Ashton sa isang tindahan ng milk tea para bumili ng 2 tasa ng milk tea na kanyang nilagyan ng dala niyang powder. Hinihila ni Samantha si Lily pabalik nang makita niya ang papabalik na si Ashton na may dalang 2 tasa ng milk tea na kanyang ikinangiti. Napakainit ng panahon noong mga sandaling iyon, kaya ininom ng 2 ang milk tea na binili ni Ashton. Tumatawang sinabi ni Samantha na bilisan mo nang bumalik doon at maghintay sa pag-aanunsyo ni Grandma sa kasalan niyong 2, Lilibod. Tingnan mo kung gaano kabait si Ashton, nagawa niya tayong dalhan ng milk tea ngayong napakainit ng panahon.
Nang matapos sa pagsasalita si Samantha, naramdaman niya ang panghihina ng kanyang katawan na parabang nawawala na siya sa kanyang balanse sa pagtayo. Ito rin ang naramdaman ni Lily, nanginig naman ang kanyang mga kamay at nabitawan ang dala niyang milk tea.